Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang magbubukid na kilala sa pangalang Isko. Siya ay payat, maitim ang balat dahil sa matagal na pagbibilad sa araw, at bakas sa kanyang mga kamay ang mga kalyo ng isang taong buong buhay na nagbanat ng buto. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, tila ba laging salat ang palad ng kapalaran sa kanya. Tuwing sasapit ang tag-ani, ang bukirin ni Isko ang laging pinakaunti ang bunga. Kapag ang palayan ng kanyang mga kapitbahay ay sagana sa palay, ang sa kanya na may naninilaw bago pa man mamunga. Kapag ang mais ng iba ay matataba at tuwid, ang kanya'y lupaypay at kinakain ng peste. Maraming nagsasabi na siya raw ay isinumpa, at ang iba na may palihim na umiiwas, baka raw mahawa sa malas. Kasama ni Isko ang kanyang asawang si Lina at ang kanilang munting anak na si Berto sa isang kubong yari sa kawayan at pawid. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, tila pugon ang loob ng bahay. Ngunit kahit ganoon, pinipilit ni Isko na ngumiti sa harap ng kanyang pamilya. Bukas, Lina, madalas niyang sabihin habang naghahapunan ng kaning bahaw at kaunting asin, sigurado akong mas gaganda ang ani natin. Ngunit alam niyang sinasabi niya iyon, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil ayaw niyang mawalan ng pag-asa ang kanyang mag-ina. Isang umaga, bago pa sumikat ang araw, naglakad si Isko patungo sa kanyang bukid. Bit-bit ang kanyang lumang asarol at baong pag-asa. Sinuyod niya ang lupang tila ba matagal ng galit sa kanya. Habang siya'y naghuhukay, napansin niyang matigas ang lupa. Parang may tinatamaan ang kanyang asarol. Klang, napahinto siya. Ano kaya ito? Bulong niya sa sarili. Inalis niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unti, may lumitaw na bilog na bagay na natatakpan ng putik at ugat ng damo. Nang tuluyan niya itong mahukay, tumambad sa kanya ang isang banga. Malaki, mabigat, at tila napakatanda. Hindi ito pangkaraniwan. May mga ukit sa gilid, mga simbolong hindi niya maintindihan, hugis araw, bituin, at mga nilalang na tila may maliliit na katawan ngunit mahahaba ang tainga. Banga lang pala, sabi niya, bahagyang nadismaya. Akala ko kung ano na. Sinubukan niyang buhatin ito, ngunit laking gulat niya nang mapansing napakabigat nito na para bang puno ng bato o buhangin. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa loob ng banga ay may kumikislap na liwanag. Hindi ito tulad ng karaniwang liwanag ng araw. Ito'y mainit sa mata, ngunit hindi nakakasilaw. At sa gitna ng liwanag na yon ay may laman ang banga. Mga gintong barya, makintab, bago, at tila hindi kailanman kinain ng kalawang ng panahon. Nanginig ang mga kamay ni Isko. Panginoon ko, mahinang sambit niya. Totoo ba ito? Dinampot niya ang isang barya. Mabigat, tunay. Kumislap ito sa sinag ng araw na noon ay nagsisimula ng sumilip sa silangan. Hindi niya alam kung siya ba'y mananaginip o gising, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ito karaniwan. Walang makakapaglibing ng ganitong kayamanan sa gitna ng kanyang bukirin nang walang dahilan.
Bigla niyang naalala ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Mga kwento tungkol sa mga duwende at lamang lupa na nagbabantay ng kayamanan. Mga kwentong pinagtatawanan niya noon, ngunit ngayoy bumabalik sa kanyang alaala na parang mga bulong ng hangin. Mabilis niyang isinara ang banga at tumingin sa paligid. Tahimik ang bukid. Walang ibang tao. Tanging ang huni ng ibon at ang mahinang paghihip ng hangin ang kanyang kasama. Hindi ko ito pwedeng ipagsabi, wika niya sa sarili. Baka bawiin, baka may kapalit. Dahan-dahan niyang binalot ang banga gamit ang sako at itinago ito sa ilalim ng damuhan. Saka tinabunan muli ng lupa, parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang kaba at tuwa na magkahalong bumabalot. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ni Lina. "Maaga ka ngayon," sabi nito. "May nangyari ba?" Tinitigan ni Isko ang kanyang asawa. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang isigaw ang natuklasan. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanyang dila. "May nakita lang ako sa bukid," sagot niya sa wakas. "Mamaya ko nasasabihin." Sa gabing iyon, hindi makatulog si Isko. Paulit-ulit niyang naiisip ang banga, ang ginto, at ang tanong na hindi niya masagot. Bakit siya? Hindi niya alam na ang banga ay hindi lamang nagbibigay. Ito rin ay nagmamasid. At higit sa lahat, may kapalit ang bawat biyayang hindi nauunawaan. Sa malayo, sa ilalim ng punong balete sa gilid ng bukid, may munting aninong gumalaw. May dalawang matang kumislap sa dilim at isang tinig na halos hindi marinig ang bumulong. Natagpuan na niya. Kinabukasan, maagang nagising si Isko. Hindi pa sumisilip ang araw, ngunit gising na ang kanyang diwa. Para bang buong magdamag siyang tinatawag ng isang lihim na tinig. Tahimik na humihilik si Lina sa kanyang tabi. Yakap ang munting si Berto. Saglit silang tinitigan ni Isko, ang mga taong dahilan kung bakit handa siyang magsakripisyo ng lahat. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Ang malamig na simoy ng umaga ay tumama sa kanyang mukha. Tila ba nagpapaalala na ang lahat ng nangyari kahapon ay maaaring isang panaginip lamang. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nagpapatunay na ito'y totoo. Tahimik siyang naglakad patungo sa bukid. Pagdating niya roon, agad niyang hinukay ang lugar kung saan niya itinago ang banga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang unti-unting lumilitaw ang bunganga nito mula sa lupa. Nang tuluyan niya itong mabunot, napaupo siya sa damuhan dahil sa bigat nito. "Kung panaginip ka man," bulong niya, "huwag sana akong gisingin." Binuksan niya ang banga. Muling sumilay ang mahiwagang liwanag, ngunit laking gulat ni Isko. Wala ni isang gintong barya sa loob. Nawala, halos mapasigaw siya. "Paano nangyari?" Napahawak siya sa kanyang ulo. Naramdaman niya ang bigat ng panghihinayang at takot. Baka nga may kumuha. Baka nga may bantay ang banga. Baka nga mali ang ginawa niyang pagkuha nito. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng pangamba ang kanyang isipan, may narinig siyang munting tawa. Mahina, ngunit malinaw. Hihihi. Napatayo si Isko at napalingon sa paligid. Walang tao. Ngunit sa paanan ng isang matandang punong mangga, may nakita siyang kakaiba. Isang nilalang na kasing liit ng bata, nakapulang sa lakot, at may matang kumikislap na tila apoy. "Duwende?" nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang nilalang at tumalon pababa mula sa ugat ng puno. "Huwag kang matakot, Isko," sabi nito sa tinig na paos, ngunit may halong biro.
Hindi kita sasaktan. Kung ginusto ko, matagal ka nang hindi nagising kanina. Napalunok si Isko. Kung gayon, ikaw ang may-ari ng bangga. Umupo ang duwende sa isang ugat at tumango. Tagapagbantay lamang. Ang banga ay mas matanda pa sa aking lahi. Nasaan ang ginto? Mariing tanong ni Isko, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang boses. Ngumiti ang duwende. Hindi nawawala ang ginto. Lumilitaw lamang ito kapag may hiling. Napakunot ang noo ni Isko. Hiling? Oo, sagot ng duwende. Ang banga ay hindi simpleng sisidlan. Ito'y tumutugon sa tunay na pangangailangan ng may-ari, hindi sa kasakiman. Tahimik si Isko. Sa kanyang isipan bumaha ang mga pangarap. Malaking bahay, maraming lupa, saganang ani, kayamanang hindi na mauubos. Ngunit kasabay ng mga pangarap ay ang mukha ng kanyang pamilya. Gutom, ngunit nagsisikap. Ano ang kapalit? Tanong niya. Tumayo ang duwende at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Katapatan, paggalang, at hangganan. Hangganan ulit ni Isko. Huwag kang hihingi ng higit sa kailangan, paliwanag ng duwende. Kapag ginawa mo yon, ang banga ay hindi na magbibigay, kundi kukuha. Napahigpit ang hawak ni Isko sa bangga. Kung gayon, maaari ba akong humiling? Tumango ang duwende. Ngayon ay maaari. Ito ang iyong unang hiling. Napapikit si Isko. Huminga siya ng malalim. Sa halip na kayamanan para sa sarili, ang una niyang naisip ay ang hapagkainan nilang madalas walang laman. Humihiling ako, wika niya, ng sapat na ginto upang maipakain ang aking pamilya at maitanim muli ang aking bukid. Sandaling natahimik ang paligid. Biglang umilaw ang loob ng banga. Isa-isa, tumunog ang pagbagsak ng mga barya. Hindi marami, hindi kaunti. Sapat lamang upang mapuno ang 2 palad ni Isko. Napaiyak siya. Tandaan mo ito, sabi ng duwende, habang unti-unting naglalaho. Ang banga ay nagbibigay sa taong marunong makontento. Ngunit sinusubok nito ang puso ng tao. Nang tuluyang mawala ang duwende, naiwan si Isko, nayakap ang banga at ang bagong pag-asa. Ngunit sa kanyang dibdib ay may babalang hindi niya kayang iwaksi. Sapagkat ang ginto ay kayang magpakain, ngunit maaari rin itong maghasik ng kasakiman. At sa baryo, may mga matang nagsisimula ng makapansin sa biglang liwanag ng kapalaran ni Isko. Hindi nagtagal ay napansin ng buong baryo ang pagbabago kay Isko. Noon, siya ang magbubukid na laging nakayuko, payat at mukhang gutom. Ngayon, tuwid na ang kanyang lakad. May baon ng tinapay ang anak. At si Lina ay nakapagluluto na ng ulam na may karne kahit minsan sa isang linggo. Hindi man sila marangya, malinaw na may dumadaloy na biyaya sa kanilang munting tahanan. Parang gumanda ang timpla ng lupa ni Isko, bulong ng ilan. Baka may nakausap na albularyo, hula ng iba. Sa simula, tahimik lamang si Isko. Tinutupad niya ang payo ng duwende. Humihingi lamang siya ng sapat. Tuwing kailangan ng binhi, pataba, o kaunting pagkain, lihim siyang bumabalik sa bukid at binubuksan ang banga. Palaging may ginto, hindi kailanman sumusobra. Ngunit sa baryo, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang hapon, habang si Isko ay nag-aararo, lumapit ang kanyang pinsan na si Dario. Isang lalaking kilala sa pagiging mapanlamang at inggitin. Dati, siya ang madalas manlibak kay Isko dahil sa kahirapan nito. Isko, anya, may pilit ng ngiti. Napapansin kong parang
Gumagaan ang buhay mo ah. Ngumiti lamang si Isko. Mas sipag lang siguro. Ngunit hindi kumbinsido si Dario. Sumulyap ito sa palayan, sa bagong tanim, at sa mas maayos na kasuotang suot ni Isko. Kung may sikreto ka, bulong ni Dario. Pinsan mo ako, pwede mo namang ibahagi. Kinabahan si Isko. Naalala niya ang babala ng duwende, katapatan at hangganan. Hindi niya alam kung ang pagsasabi ng lihim ay paglabag na. Wala, maikling sagot niya. Nagkataon lang. Ngunit mula noon, hindi na inalis ni Dario ang kanyang mga mata kay Isko. Kinagabihan, sa bahay, napansin ni Lina ang bigat ng loob ng kanyang asawa. May problema ba? Tanong nito. Umiling si Isko. May mga tanong sa baryo. Natatakot akong baka malaman nila. Hinawakan ni Lina ang kanyang kamay. Kung ang biyaya ay malinis, wala kang dapat ikatakot. Ngunit hindi niya masabi kay Lina ang buong katotohanan. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa takot. Takot na baka kapag nalaman ng iba, pati ang banga ay bawiin. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, nagtipon-tipon ang ilang kapitbahay sa tindahan ni Mang Turing. Napapansin niyo ba si Isko? Sabi ng isa. Biglang may pambili ng binhi. Dati nanghihiram pa ng bigas. Dagdag ng isa pa. Napailing si Mang Turing. Walang biglang yaman na walang pinanggagalingan. Sa lilim ng gabi, may mga bulungang lumalakas. At sa bawat bulong, mas lalo pang sumisikip ang mundo ni Isko. Isang gabi, bumalik si Isko sa bukid upang humiling muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nandoon. Sa di kalayuan, may matang nakasilip mula sa mga damuhan. Si Dario. Nang mabuksan ang banga at muling umilaw, napanganga si Dario sa kanyang nakita. Ginto. Tunay na ginto. Diyos ko. Bulong niya. Kaya pala, nang magsara si Isko ng banga at tumalikod, biglang may yabag ng paa. Pinsan, sabi ni Dario. Lumalabas sa dilim. Akala ko ba'y wala? Nanlaki ang mata ni Isko. Naramdaman niyang parang gumuho ang mundo sa isang iglap. Dario, pakiusap, nanginginig niyang wika. Ngumisi si Dario. Huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong. Gusto ko lang makihati. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isko ang bigat ng unang tukso. Hindi ng ginto, kundi ng kasakiman ng tao. Sa ilalim ng punong mangga, umihip ang malamig na hangin. At sa di nakikitang mundo, may isang nilalang na muling nagmasid. Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Nanigas si Isko sa kinatatayuan. Ang malamig na gabi ay tila lalong lumamig nang makita niya ang anyo ni Dario. Nakangisi, ang mga matay nagliliyab sa pananabik. Hindi mo pwedeng kunin yan, maring sabi ni Isko, bagamat nanginginig ang kanyang boses. Hindi sa akin lang ang banga. Hindi sa'yo, tumawa si Dario. Eh di kanino? Sa duwende? Sa pagbanggit ng salitang iyon, may bahagyang pag-ugong ang hangin. Ngunit hindi ito napansin ni Dario. Pinsan, pakiusap ni Isko. Kung ano man ang nakita mo, huwag mong ipagsabi. Mapapahamak tayong lahat. Lumapit si Dario at inakma ang kamay sa balikat ni Isko. Makinig ka, tahimik lang ako, kapalit ang parte ko. Simple. Napapikit si Isko. Sa kanyang isipan, nagbanggaan ang dalawang tinig. Ang babala ng duwende at ang takot na isumbong siya ni Dario sa buong baryo. Kung malaman ng lahat ang tungkol sa banga, tiyak na kukunin ito o mas masahol pa. Siya ang mapagbintangan ng pangkukulam. Isang beses lang, mahina niyang sabi, sapat lang. Ngumiti si Dario.
parang panalong-panalo. Alam kong makikinig ka. Muling binuksan ni Isko ang banga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang humihiling, si Dario. Gusto ko ng mas marami, sabik na wika nito. Yaman na hindi mauubos. Biglang dumilim ang paligid. Ang liwanag ng banga ay kumurap, tila nag-aalinlangan. Ilang sandali ang lumipas bago may tumunog sa loob. Ngunit kakaiba ang tunog. Mabigat at parang may kasamang buntot ng bakal. Lumabas ang ginto, oo. Ngunit kasabay nito ay may malamig na hanging bumalot sa kanilang dalawa. Ayan! Sigaw ni Dario habang dinadampot ang mga barya. Kita mo! Walang masama! Ngunit si Isko ay nakaluhod. Pawis na pawis. Ramdam niyang may mali. Napansin niyang ang mga ukit sa banga ay tila nagdidilim. At ang dati malinaw na mga simbolo ay parang nasusugatan. Mula sa likod ng punong mangga, lumitaw ang duwende. Huli na, malamig nitong sabi. Napatayo si Dario. Ano ito? Tiningnan ng duwende si Isko at sa mga mata nito ay walang galit kundi panghihinayang. Ipinahiram sa iyo ang banga, hindi ipinagbili. Wika nito. At ipinagbawal ang paghiling ng may pusong sakim. Natawa si Dario. Kung duwende ka man, hindi ka makakapigil. Nasa akin na ang ginto. Ngunit sa sandaling iyon, ang isa sa mga gintong barya sa kanyang palad ay umiinit. Napabitaw siya. Ang barya ay bumagsak sa lupa. At sa iglap, ito'y naging abo. Isa-isa. Ang mga barya sa kamay ni Dario ay naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Ang ilan ay naging putik. Ang iba ay naging tuyong dahon. Hindi, sigaw ni Dario. Ibalik mo. Ngunit ang duwende ay umiling. Ang banga ay nagbibigay lamang ng biyaya sa may malinis na hangarin. Ang kinuha mo ay utang at ang utang ay may bayad. Biglang sumakit ang dibdib ni Dario. Napaluhod siya, hinihingal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isko, tulungan mo ako. Daing niya. Lumapit si Isko, nanginginig, patawad. Kasalanan ko ito. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng duwende. Ngunit may kapalit. Anuman, sagot ni Isko. Basta wag siyang mamatay. Tumingin ang duwende sa banga. Mula ngayon, bawat hiling ay may sukat ng sakit. Kung sino ang humiling ng mali, siya ang magbabayad. Unti-unting gumaan ang paghinga ni Dario, ngunit ang kanyang buhok ay biglang namuti sa isang iglap. At ang kanyang likod ay bahagyang kumuba, parang may bigat na hindi na mawawala. Isang babala ito, sabi ng duwende. At ito ang unang pagkakasala. Naglaho ang duwende sa dilim at iniwan ang dalawang lalaking tahimik na nakaupo sa lupa. Isa'y sugatan ang katawan, ang isa'y sugatan ang konsensya. Mula sa gabing iyon, alam ni Isko na hindi na lamang siya tagatanggap ng biyaya. Siya na rin ay tagapagdala ng sumpa. Mula nang mangyari ang gabing iyon, hindi na muling lumapit si Dario kay Isko. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Bigla raw nagkasakit ang pinsan ni Isko. Sa loob lamang ng isang gabi, ang dating malakas at mayabang na lalaki ay naging mahina, kuba at tila nilamon ng matinding pagod. Parang tinanda ng 10 taon, bulong ng mga kapitbahay. Si Isko ay nakararamdam ng matinding pagkakasala. Tuwing nakikita niya si Dario na hirap maglakad, para siyang tinutusok ng konsensya. Alam niyang hindi tuwirang kasalanan ng banga ang lahat. Ang tunay na ugat ay ang kahinaan ng tao. Ngunit hindi doon nagtapos
ang pagsubok. Isang gabi, habang magkasamang naghahapunan sina Isko, Lina at Berto, napansin ni Lina na hindi halos makakain ang kanyang asawa. Isko, mahinahon niyang tanong, may itinatago ka ba sa akin? Tumigil ang kutsara sa kamay ni Isko. Ilang sandali siyang nanahimik bago tuluyang bumuntong hininga. Lina, wika niya, may isang bagay akong dapat ipagtapat. At sa kauna-unahang pagkakataon, isinalaysay niya ang tungkol sa banga, kung paano niya ito natagpuan, ang duwende, ang ginto, at ang nangyari kay Dario. Tahimik na nakinig si Lina, ang mga mata'y hindi kumikibot. Bakit hindi mo sinabi agad? Mahina nitong tanong. Natatakot ako, sagot ni Isko. Baka mawala ang biyaya. Baka mapahamak kayo. Tumango si Lina. May luha sa gilid ng mata. Ngunit ngayon, mas lalo tayong nasa panganib. Ang lihim na ito ay mabigat. Kinagabihan, muling bumalik si Isko sa bukid. Ngunit hindi upang humiling ng ginto. Lumuhod siya sa harap ng banga. Kung may kasalanan ako, wika niya, ako na lang ang pagbayarin. Huwag ang aking pamilya. Tahimik ang paligid. Walang liwanag, walang ginto. Ngunit may tinig na muling umalingaw-ngaw. Hindi ganyan ang hinihingi, sabi ng duwende. Lumilitaw mula sa dilim. Ang banga ay hindi sandigan ng awa. Ito'y salamin ng loob. Kung gayon, sagot ni Isko, ayaw ko na. Nanlaki ang mata ng duwende. Ano ang ibig mong sabihin? Ayokong gamitin pa ang banga, mariing wika ni Isko. Kung ang kapalit ng ginto ay kapahamakan ng iba, mas pipiliin ko ang kahirapan. Sandaling natahimik ang duwende. Sa unang pagkakataon, may bakas ng paghanga sa mukha nito. Hindi lahat ay kayang bitawan ng kapangyarihan, sabi nito. Ngunit tandaan mo, hindi mo basta-basta may iwan ang banga. Kapag natagpuan mo ito, bahagi ka na ng pagsubok. Kung ganoon, tanong ni Isko, ano ang dapat kong gawin? Matutong magpigil, sagot ng duwende, at maghintay. Mula noon, sinubukan ni Isko na mabuhay ng walang tulong ng banga. Muli siyang nagbungkal ng lupa, nagtiyaga, at nagdasal. Ngunit tila sinusubok siya ng tadhana. Dumating ang bagyo at halos masira ang kanyang pananim. Isko, sabi ni Lina isang gabi, baka kailangan natin ng tulong. Tahimik si Isko. Sa labas, naroon ang banga, nakatago, tahimik. Parang humihinga, naghihintay. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang dalawang bagay, ang dangal at ang takot na magutom ang kanyang pamilya. At sa dilim ng gabi, muling kumislap ang mga ukit sa banga, parang nagpapaalala. Ang biyaya ay mabigat sa taong hindi pa handang magdala nito. Malakas ang ulan nung gabing iyon. Ang patak ng tubig sa bubong na pawid ay tila tambol ng pangamba sa dibdib ni Isko. Sa bawat patak, naaalala niya ang bukid na maaaring tuluyang masira, ang ani na muli na namang mawawala, at ang batang si Berto na baka muling magtanong kung bakit kanin at asin na naman ang hapunan. Tahimik na nakaupo si Lina sa tabi ng apoy. Hindi kasalanan ang humingi ng tulong, mahina nitong wika. Ang masama ay ang paghingi para sa kasakiman. Napatingin si Isko sa kanyang asawa. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang liwanag na matagal niyang hinahanap. Liwanag ng pagkaunawa.
Kung hihiling man ako, sabi ni Isko, hindi na para sa akin. Makalipas ang ilang sandali, naglakad silang mag-asawa patungo sa bukid. Bit-bit ni Isko ang banga at bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng nakaraan. Huminto sila sa ilalim ng punong mangga. Lumuhod si Isko at maingat na binuksan na ang banga. Walang liwanag, walang ginto. Ngunit maya-maya, may banayad na hangin ang umikot sa paligid at lumitaw ang duwende. Mas seryoso ang mukha kaysa dati. Alam mo ang batas, sabi nito. Bakit ka bumalik? Huminga ng malalim si Isko. Hindi ako hihingi para sa sarili ko. Hihiling ako para sa baryo. Napakunot ang ng duwende. Para sa baryo? Oh, sagot ni Isko. Marami ang naghihirap, hindi lang kami. Kung may kapalit man, ako na lang ang magdala. Tahimik ang duwende. Lumapit ito sa banga at hinaplos ang mga ukit. Mapanganib ang hiling na yan, wika nito. Ang taong handang mag-alay ng sarili ay mas sinusubok. Handa ako, mariing tugon ni Isko. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas at saka biglang umilaw ang banga. Hindi kasing liwanag ng dati, ngunit mas mainit, mas malalim. Hindi ginto ang lumabas. Sa halip ang lupa sa paligid ay nagbago. Ang tuyong damo ay biglang naging luntian. Ang basag-basag na lupa ay tila huminga at muling nabuhay. Ang ulan ay tumigil at ang hangin ay naging banayad. Ang iyong hiling ay dininig, sabi ng duwende. Ngunit tandaan, ang biyayang ito ay hindi mo pag-aari. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang himala. Ang mga palayan ay tumubo ng sabay-sabay. Ang mga halaman ay tila lumaki sa magdamag at ang ilog ay luminaw. Isang biyaya, sigaw ng mga tao. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang kapalit. Nang bumalik si Isko sa bahay, napansin ni Lina na namumutla siya. Ang kanyang lakad ay mabagal at ang mga kamay ay nanginginig. Isko, nag-aalalang tawag ni Lina. Pagod lang, pilit niyang ngiti, ngunit sa kanyang dibdib ay may kirot na parang may hinuhugot na lakas. Sa ilalim ng puno mangga, muling nagpakita ang duwende, nakatingin kay Isko nang may lungkot. Ang hiling para sa iba, wika nito, ay binabayaran ng sariling lakas. At habang ang baryo ay nagsasaya sa saganang ani, si Isko ay unti-unting nanghihina. Tila ang mismong buhay niya ang nagsisilbing handog. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo? Habang patuloy ang kasaganaan sa baryo, unti-unting kumakawala ang lakas sa katawan ni Isko. Ang dating kayang mag-araro mula umaga hanggang dapit hapon ay ngayon hirap nang makapagbuhat ng sako ng palay. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang bawat paghinga ay may kasamang kirot. Ngunit walang nakakapansin o kung may nakakapansin man, pinipili nilang huwag pansinin. Isko, salamat ha, sigaw ng isa habang binibigyan siya ng bungkos ng gulay. Kung hindi dahil sa'yo, wala kaming aanihin, sabi ng iba. Ngumingiti si Isko, ngunit sa loob niya'y may tahimik na tanong. Hanggang kailan? Isang gabi, habang natutulog ang baryo sa gitna ng kasaganahan, narinig ni Isko ang pag-iyak ni Berto. Hinaplos niya ang noo ng anak. Mainit. May lagnat siya, nag-aalalang sabi ni Lina. Naramdaman ni Isko ang malamig na takot. Sa kabila ng lahat ng biyayang bumuhos sa baryo, ang sarili niyang pamilya ay muling sinusubok. Sa gitna ng gabi, buhat ang banga. Dinala ni Isko ito sa ilalim ng punong mangga. Halos hindi na niya kayang lumuhod.
Hindi ko nahihilingin para sa baryo. Bulong niya. Para sa anak ko naman. Lumitaw ang duwende. Ngunit ngayon ay may bigat ang tinig nito. Alam mo ang batas, sabi nito. Ang bawat hiling ay may kapalit. Mas mabigat kapag para sa minamahal. Kunin mo na ang natitira sa akin, sagot ni Isko. Huwag lang ang aking anak. Sandaling natahimik ang paligid. Ang banga ay kumislap at sa pagkakataong ito, isang munting gintong sinag lamang ang lumabas. Tumama sa dibdib ni Isko bago dumaloy sa hangin patungo sa kanilang kubo. Kinabukasan, gumaling si Berto. Ang lagnat ay nawala na parang panaginip. Ngunit si Isko ay hindi na bumangon. Nakahiga siya sa banig, mahina ang paghinga. Ang kanyang balat ay maputla at ang mga mata ay tila malayo ang tinitingnan. Isko! Iyak ni Lina. Bakit hindi mo sinabi? Ngumiti si Isko ng marahan. Sulit, bulong niya. Buhay ang anak natin. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Bakit parang nauubos si Isko? Baka may sumpa ang biyayang natanggap natin. Sa dapit hapon, muling nagpakita ang duwende sa tabi ng higaan ni Isko. Bihira ang taong handang ibigay ang lahat, sabi nito. Ngunit may hangganan ang sakripisyo. Ano pa ang hinihintay? Tanong ni Isko, halos pabulong. Kunin mo na ako, umiling ang duwende. Hindi kamatayan ang kapalit ng tunay na kabutihan. Ang hinihingi ngayon ay pasya. Anong pasya? Ang banga ay dapat pumili, sagot ng duwende. At ikaw rin. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang baryo ay masagana. Ngunit sa gitna nito ay may isang lalaking halos wala ng lakas. Isang bayani na hindi kailanman humingi ng parangal. At sa ilalim ng punong mangga, ang banga ay muling kumislap, tila naghihintay ng wakas. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon, ngunit sa ilalim ng punong mangga ay tila may humihinga na liwanag. Ang banga ay bahagyang umuuga at ang mga ukit nito'y kumikislap, hindi ginto, kundi liwanag na parang buwan. Naroon si Isko, nakahiga sa banig na dinala ni Lina at ilan sa mga kapitbahay. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay, ngunit bukas pa rin ang kanyang diwa. Lumitaw ang duwende, kasama ang dalawa pang nilalang na katulad niya. Mas matatanda, mas tahimik at may matang tila nakakita na ng libo-libong kapalaran. Dumating na ang oras, sabi ng isa. Ang oras ng alin? Mahina tanong ni Isko. Ang pagpili, sagot ng duwende. Hindi ikaw ang pipili ng hiling. Ang banga ang pipili ng tagapagdala nito. Napasulyap si Lina sa banga. Ibig mong sabihin, kukunin ninyo siya? Hindi, sagot ng duwende. Kung iyon ang nais ng banga, matagal na. Isa-isang lumapit ang mga tao sa baryo. Si Mang Turing, ang mga magsasaka, maging si Dario na may puting buhok at nakatungkod. Lahat sila'y tinawag ng isang hindi nakikitang hila. Ang biyayang tinanggap ninyo, wika ng isa pang duwende, ay may pinagmulan, at ang pinagmulan ay kailangang kilalanin. Tumayo si Dario, nanginginig. Kasalanan ko ito. Ako ang naging sakim. Umiling ang duwende. Hindi lamang ikaw. Ang kasakiman ay binhi na tumutubo sa katahimikan. Lumapit si Lina at lumuhod sa harap ng banga. Kung may kapalit pa, umiiyak niyang sabi, ako na lang, may anak pa kaming aalagaan. Dahan-dahang kumislap ang banga at sa unang pagkakataon nagsalita ito, isang tinig na parang hangin at lupa na nagtagpo. Ang sakripisyo ay hindi sinusukat sa sakit, wika ng banga, kundi sa layon. Lumitaw sa liwanag ang mga alaala.
Ang pagtitiis ni Isko, ang unang hiling na sapat lamang. Ang pagtanggi sa kasakiman at ang hiling para sa baryo. Ang tagapagdala ay pumasa, sabi ng banga. Biglang umagos ang liwanag mula sa banga patungo kay Isko. Ang kanyang dibdib ay umangat at ang kanyang paghinga ay bahagyang gumaan. Ngunit ang kapangyarihan, dagdag ng banga, ay hindi mananatili. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lina. Ang banga ay aalis, sagot ng duwende. Dahil ang aral ay naipasa na. May mga napaluha, may mga napayuko. Ang ilan ay nakaramdam ng ginhawa, ang iba na may takot dahil wala na ang pinanggagalingan ng himala. Hindi na ba kami muling tutulungan? Tanong ng isang magsasaka. Sumagot ang banga, tinuruan ko kayong magbahagi, iyan ang tunay na yaman. Unti-unting nagliwanag ang buong paligid. Ang banga ay nagbitak, hindi sa pagkasira, kundi sa paglaya. Mula sa loob nito ay walang ginto, kundi isang munting butil ng liwanag na pumasok sa lupa. Ang lupa na inalagaan ng sakripisyo, wika ng duwende, ay hindi na muling magiging tigang. Nang maglaho ang liwanag, wala na ang banga. Ngunit si Isko ay huminga ng mas maayos. Mahina, ngunit buhay. At sa baryo, unang beses na naunawaan ng mga tao na ang himala ay hindi palaging hinahawakan. Minsan, ito'y ipinapamana. Makalipas ang ilang araw, mula nang maglaho ang mahiwagang banga, tila nagising ang baryo sa isang bagong umaga. Walang bigla ang liwanag, walang gintong bumabagsak mula sa langit. Ngunit may kakaibang katahimikan na may kasamang pag-asa. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Isko. Hindi na bumalik ang dating lakas. Ngunit kaya na niyang umupo sa labas ng kubo. Huminga ng sariwang hangin at panoorin ang mga palayan na patuloy na luntian. Parang hindi na umaasa ang lupa sa himala, sabi ni Mang Turing isang umaga. Parang natuto na. Sa baryo, may mga pagbabagong hindi kailanman naganap noon. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magtulungan. Ang may sobra sa ani ay kusang nagbibigay sa kulang. Ang dating nag-aagawan sa tubig ng irigasyon ay ngayon nagbabahaginan ng oras at lakas. Si Dario, na minsang pinagmulan ng kasakiman, ay araw-araw na makikitang naglilinis ng kanal at nagbubuhat ng ani para sa mga matatanda. Hindi ko na mababawi ang nagawa ko, sabi niya kay Isko. Pero maaari kong baguhin ang kasunod. Ngumiti si Isko. Iyon ang mas mahalaga. Si Lina ay naging isa sa mga nangunguna sa pagbubuo ng maliit na tipunan ng kababaihan. Sama-samang nag-iimbak ng bigas para sa tag-ulan. Ang mga bata naman ay tinuturuan na magtanim, hindi lamang para kumain, kundi para umunawa. Isang hapon, habang nakaupo si Isko sa ilalim ng punong mangga, may naramdaman siyang banayad na simoy ng hangin. Pamilyar. Hindi na ako magpapakita, bulong ng tinig ng duwende. Ngunit naririto pa rin kami. Salamat, sagot ni Isko sa hangin. Sa lahat. Hindi sa amin ang pasasalamat, tugon ng tinig. Sa pusong pumili ng tama. Sa gabing iyon, nagkaroon ng maliit na salo-salo ang baryo. Walang marangyang handa, ngunit puno ng tawa at kwento. Ang mga matatanda ay nagbahagi ng aral at ang mga bata ay nakinig na parang ito'y alamat. May banga raw na nagbibigay ng ginto, kwento ng isa. Pero ang totoong ginto, sagot ng isa pa, ay ang pagtutulungan. Tahimik na nakinig si Isko. Hawak ang kamay ni Lina at si Berto
na nakasandal sa kanyang tuhod. Hindi na siya ang pinakamahirap, ngunit hindi rin siya ang pinakamayaman. Siya ay sapat. At sa kalangitan, ang mga bituin ay kumislap, parang mga mata na nagbabantay, kontento sa naging bunga ng pagsubok. Ngunit may isang tanong na nananatili, tapos na nga ba ang lahat? Ang baryo sa paanan ng Sierra Madre ay hindi naging pinakamayaman, ngunit ito ang naging pinakamatatag. Kapag may bagyo, sama-samang inaayos ang mga bubong. Kapag may nagkasakit, may kusang nagdadala ng pagkain. At kapag may ani, may bahagi agad para sa nangangailangan. Si Isko ay tumanda ng tahimik. Hindi na bumalik ang dating sigla ng kanyang kabataan. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lalim na hindi mabibili ng ginto. Madalas siyang makita sa ilalim ng punong mangga, nagtuturo sa mga bata kung paano makinig sa lupa. Ang lupa, wika niya, ay parang puso ng tao. Kapag pinwersa, titiga. Kapag inalagaan, magbibigay. Si Berto ay lumaki na may matibay na pangunawa. Hindi niya nakita ang banga, ngunit lumaki siya sa anino ng alamat nito. Nang siya'y maging binata, pinili niyang manatili sa baryo, hindi upang maghanap ng yaman sa malayo, kundi upang ipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang ama. Isang dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, umupo si Isko sa ilalim ng punong mangga, kasama si Lina. "Masaya ka ba?" tanong ni Lina. Ngumiti si Isko. "Oo, hindi dahil marami kami, kundi dahil sapat." Sa huling liwanag ng araw, may munting kumislap sa lupa. Hindi ginto, kundi isang usbong, maliit, ngunit buhay. Isang punlang tumubo sa mismong lugar kung saan dating nakabaon ang banga. "Parang himala," bulong ni Lina. "Hindi," sagot ni Isko. "Bunga!" Sa gabing iyon, pumanaw si Isko sa kanyang pagtulog. Payapa, walang sakit, at may ngiting nakaukit sa kanyang mukha. Hindi nagluksa ang baryo ng may pait, kundi nagpasalamat. Sa ilalim ng punong mangga, itinanim nila ang punlang iyon. Lumaki itong puno, hindi namumunga ng ginto, kundi ng lilim at pahinga. At sa bawat batang sumisilong doon, ikinukwento ang alamat ng isang magbubukid na minsang nakatagpo ng mahiwagang banga. Ngunit sa dulo ng kwento, iisa ang lagi paalala. Ang ginto ay nauubos. Ang kabutihan, kapag ipinasa, ay hindi kailanman nawawala. At kung minsan, kapag tahimik ang gabi at maaliwalas ang hangin, may nagsasabing maririnig mo ang mahinang tawa ng duwende, hindi bilang bantay ng kayamanan, kundi bilang saksi sa isang pusong pumili ng tama. Hindi lahat ng biyaya ay dapat ipunin. Hindi lahat ng kayamanan ay dapat ariin. Ang mahiwagang banga ay hindi tunay na nagbibigay ng ginto, ibinubunyag lamang nito kung sino ang tao sa harap ng tukso. Sa una, si Isko ay isang mahirap na magbubukid. Sa huli, siya ay naging mayaman sa dangal. Natutuhan ng baryo na ang kasaganahan ay hindi dumarating sa isang iglap at lalong hindi ito nagmumula sa kasakiman. Ang tunay na kasaganaan ay namumunga kapag ang tao ay marunong magbahagi, magpigil at magpatawad. Ang ginto ay naging abo sa kamay ng sakim, ngunit naging pag-asa sa kamay ng may malasakit. Pagkaraan ng maraming taon, ang punong tumubo sa lugar ng banga ay naging pinakamalaking puno sa buong baryo. Hindi ito pinutol kailanman. Hindi rin ito inangkin ng sino man.
Ito ay tinawag ng mga tao bilang puno ng sapat. Doon nagtitipon ang mga bata upang maglaro, ang matatanda upang magpahinga, at ang mga may suliranin upang manahimik at mag-isip. Kapag may nagtatanong kung bakit sapat ang tawag dito, iisa ang sagot ng mga matatanda. Dahil dito namin natutunan na ang sobra ay nagiging pabigat, ngunit ang sapat ay nagiging biyaya. Tuwing panahon ng tag-ani, may bahagi ng ani ang kusang inilalaan para sa mga mahihirap at bagong salta sa baryo. Hindi dahil may mahiwagang banga, kundi dahil may aral na naiwan. At kung minsan, kapag ang buwan ay bilog at ang hangin ay banayad, may mga nagsasabing tila may munting liwanag sa ilalim ng puno. Hindi ginto, kundi parang ngiti ng lupa. Parang paalala na ang himala ay hindi nawala. Ito ay nag-ugat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa lalim ng pusong marunong makontento at magbahagi. Ang himala ay hindi palaging bumabagsak mula sa langit minsan. Ito'y tumutubo mula sa kabutihan ng tao. Akas.